Nagsimula na ang college entrance exam. Ang broadcast na dapat sanay para sa mga patakaran ng exam ay biglang naglabas ng isang kakaibang tunog. High temperature mode, activated na. Ang kasalukuyang temperatura sa examination room ay 75 degree. Bawat 2 puntos sa test paper, bababa ng 1 degree ang temperatura sa paligid. 30 tao ang nasa examination room. Ang kabuuang puntos ay 2,000. Kailangang makakuha ng kabuuang 70 puntos sa test paper para mabuhay. Sa loob ng examination room na ito, maaaring tumayo at maglakad-lakad, maaari ring manggupya. Walang naniwala sa sinabi ng broadcast, hanggang sa may umamoy na parang nilulutong laman mula sa katawan ng isa sa kanila. Nang maglaon, nakilala nila ako bilang top 1 sa aming batch. Nagmakaawa silang ibahagi ko ang mga sagot sa kanila. Pagkatapos kong ibigay ang mga sagot ayon sa hiling nila, binugbog nila ako. Hanggang sa hindi ko na mahawakan ng panulat. Habang nag-aagaw buhay, sa galit, pinunit ko ang perfect score na exam paper na iyon. Pero ang nakapagtataka, habang binubugbog ako, ang pinsan ko na kasama ko sa kwarto ay nanatiling nakaupo lang at hindi man lang gumalaw. Natapos ang broadcast, nakita kong tulala ang lahat ng tao sa examination room. Sigurado akong iniisip din nila ang iniisip ko. High temperature apocalypse daw. Halatang halata na mahilig magbasa ng nobela ang teacher na nagpatugtog nito. Pero ang weird, hindi man lang tumutol ang proctor. Nagpatuloy pa rin siya sa pagbibigay ng mga test paper ayon sa proseso. Biglang nagsalita ang proctor sa isang malarobot na boses. Simulan na ang exam. Tumingala ako at nakita kong umabot sa magkabilang tenga ang ngiti niya. Kasabay ng isang malademonyong halakhak. Isang matatakuting babae ang napasigaw sa harap ng lahat. Pero hindi siya pinigilan ng teacher. Pagkatapos magsalita ng teacher, kitang-kita ang pagtaas ng temperatura sa loob ng kwarto. Pinapakita sa thermometer sa dingding na umakyat na sa 75 degree ang temperatura. Ayon sa mga tala, kayang mabuhay ng tao sa loob ng 20 minuto sa isang tuyong kapaligiran na may 116 na degree. Pero sa ganitong temperatura, kalahating oras na lang siguro ang kaya naming itagal. Biglang may kumukulong init sa loob ng katawan ko. Gusto kong samuka pero walang lumalabas. Gusto kong uminom ng tubig pero bawal maglakad-lakad sa loob ng examination room. Ganito rin ang sintomas ng mga tao sa paligid ko. Tubig. Kailangan ko ng tubig. Isang lalaki sa likuran ang hindi na nakatiis at tumakbo papunta sa water dispenser. Isinubo niya ang gripo at walang tigil na uminom. Ang nakapagtataka, pagkatapos niyang uminom at kontentong tumayo, isang bugso ng mainit na hangin ang biglang lumabas mula sa kanyang bibig. Pagkatapos noon ay bumagsak ang lalaking estudyante. Naamoy ng mga malapit sa kanya ang singaw ng lutong karne mula sa kanyang katawan. Muling umalingaw-ngaw ang malamig at parang makinang boses. Examinee number 30, eliminated. Tunod-sunod ang mga sigawan sa loob ng classroom. Ang ilang estudyanteng mas kalmado ay tumakbo rin papalabas ng pinto, pero walang awang itinulak sila pabalik ng proctor. Bigla, may amoy ng inihaw na karne na pumasok mula sa labas. Ang mga magulang na naghihintay sa labas ay matagal nang bumagsak. Ang temperatura sa labas ay malamang na lumampas na sa 100 degrees. Ang nakapagtataka ay hindi kami namatay. Ngayon ay ipaparinig na ang mga panuntunan sa examination hall. Muling umalingaw-ngaw ang mga patakaran mula sa broadcast. Sa pagkakataong ito, wala nang sino man ang hindi naniwala sa mga sinabi nito. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong sumagot. Ang subject sa exam na ito ay math. Ito ang aking specialty. Sa bawat exam, palagi akong nakakakuha ng perpektong score. Nag-compute ako sa pinakamabilis na paraan na kaya ko. Habang isa-isa kong nilalagyan ng sagot ang mga multiple choice na tanong. Unti-unting bumababa ang temperatura sa paligid ko. Sa kasamaang palad, hindi lahat ay magaling sa math. Habang abala ako sa pagsasagot, muling nagsalita ang broadcast. Examinee number 18, sunod-sunod na nagkamali sa 3 tanong, eliminated. Bigla, may humagulgol sa likuran ko. Anong gagawin ko? Wala akong masagot ni isang tanong. Ang pagiyak niya ay sinabayan ng marami. Nagsimula na silang lahat na humagulgol. Mabilis ang aking pag-compute. Hindi nagtagal, malaking bahagi na ang aking nasagutan. Sa mabilis na pagtansya ko, siguro ay nasa 70 puntos na ako. Bumaba sa halos 50 degrees ang temperatura ng katawan ko at ng paligid. At kahit paano, mukhang makakaligtas na ako. Habang tumatagal ang exam, maraming tao ang hindi na nakakaramdam ng matinding paghihirap mula sa init kanina. Siguro dahil tumataas na ang naipon nilang puntos. Pero sa 50 degrees, pakiramdam ko ay hihimatayin pa rin ako. Mayroon pa rin kumukulong init sa loob ng tiyan ko. Pero tiniis ko pa rin at nagpatuloy sa pagsagot. Iniisip ko na lang na mas mahirap pa ang sitwasyon ng iba. Kakaiba ang katahimikan sa examination hall. Yung mga nakakaalam, nagsasagat na. Yung mga hindi, nag-iisip na ng paraan. Walang may gustong mamatay sa walang kwentang katapusan ng mundong dulot ng matinding init. Sinilip ko saglit ang pinsan ko. Matatag naman ang lagay niya. Medyo gaman ang loob ko. Biglang may nagtanong, hindi ba sabi sa rules, pwedeng manggopya ng sagot? Pero sa college entrance exam, kapag nandaya ka, bawal kang kumuha ulit sa loob ng 3 taon. Nagkagulo na ang lahat sa pag-uusap. Walang gustong sumugal. Pero kung hindi tayo mangongopya, maluluto tayo sa init. Saka itong nakamamatay na init, hindi naman ito. Normal sa mundo natin, di ba? Oo nga, isang himala na nga na hindi pa tayo namamatay sa 75 degree na init. Bahala na, mas mabuti nang hindi makakuha ng exam sa loob ng 3 taon kaysa mamatay dito sa init. Pagkasabi niya noon, mabilis na lumapit ang estudyanteng ito sa kakilala niya. Lee Qiang, patanjin ng sagot mo. Mamamatay na ako sa init. Yung tinawag na Lee Qiang, tulad ko, tutok na tutok sa pagsasagot. Mukhang hindi siya apektado ng nakakapasong init. Siguro mataas ang score niya.
Matapos manggopya ng ilang tanong ng estudyanteng iyon, kitang-kita na gama ng pakiramdam niya. Nang makita ng iba na gama ng lagay niya, gamaya na rin sila agad. Sa mga sandaling iyon, may nakakilala sa akin. Masaya niya akong tinuro at sinabi, "Di ba yan si Xiaohe, ang top 1 nanogram batch natin? Yung laging nakaka-perfect sa math." Nakuha ng sinabi niya ang atensyon ng iba. Tumingin silang lahat sa akin at nagsimulang magmakaawa. "Pwede mo bang ipakita sa amin ang mga sagot mo? Kung gagawin mo yun, maliligtas tayong lahat." "Oo nga, naaalala mo ba, noong first year tayo, tinulungan pa kitang mag-duty bilang cleaner. Tulungan mo na ako, parang awa mo na." May isang estudyanteng tumakbo mula sa upuan niya at hinawakan ang braso ko habang paulit-ulit na nagmamakaawa. May iba pang hindi na makapaghintay, sinubukan ng alisin ang kamay ko para kopyahin ang mga sagot sa papel ko. Pero puno ng pagdududa ang isip ko. Pakiramdam ko may nakakalimutan akong isang bagay. Hay nako, tigilan mo na yung mga pero-pero mo. Magkaklase tayong lahat, matitiis mo ba kaming mamatay sa init? Gamaykit sila sa tabi ko. Pero iba-iba ang kalagayan ng bawat isa. Tapos na akong sumagot sa test paper. At sigurado akong makakakuha ako ng perpektong score. Kaya naman ang temperaturang nararamdaman ko ay 25 degrees. Sobrang komportable. Samantalang ang iba, mali na agad sa unang tanong pa lang. Sa 75 degree na init, nadagdagan pa ito ng 2 degree. Ang mga mukha nila ay pulang-pula na parang nilagang yulang. Unti-unti na ring lumalabo ang kanilang kamalayan. Kailangan nilang kumapit ng mahigpit sa mesa para lang manatiling nakatayo, sa gitna ng kanilang mga umaasang tingin. Tumango ako, "Bumalik kayo sa mga upuan ninyo. Sasabihin ko na ngayon ang mga sagot sa multiple choice questions." Nang magsalita ako, lahat ay nakahinga ng maluwag. Ang kaklase kong mukhang yulang kanina ay unti-unting bumalik sa normal. Tumingin ako sa likod para silipin ang pinsan ko. Mahinahon siyang sumasagot at walang bakas ng pag-aalala. Napanatag ang loob ko. Aakmang babasahin ko na ang mga sagot nang may biglang sumigaw. "Sandali, sa ginagawa mo, ipapahamak mo kaming lahat." Nagtataka akong napatingin sa babaeng nagsalita. Galit na galit ang mukha niya. Ayon sa rules, ang kabuuang puntos lang sa exam room na ito ay 2,000. Hindi mo ba narinig? Bigla kong naalala ang isang bagay na nakaligtaan ko. Iyon ang rule na iyon. Dati, may 30 tao sa exam room na ito. Kung paghahatian ng 2,000 puntos, ang average na makukuha ng bawat isa ay 71.4 lang. Kung ipagpapatuloy mo ang pagbigay ng sagot, ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos.
Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos. Ang isa, yung mga kailangang magsikap para makalagpas ng 70 puntos.